Magandang araw, Grade 8. Sa araling ito, pag-uusapan natin ang kahalagahan ng pagiging totoo sa ating sinabi at ginagawa. Aalamin natin kung bakit ang katapatan ay hindi lang simpleng ugali, kundi isang paraan ng paggalang sa dignidad ng ating kapwa. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang matutukoy ninyo ang mga paglabag sa pagiging totoo, maipapaliwanag kung bakit mahalaga ang kadalisayan ng salita at gawa, at higit sa lahat, mailalapat ninyo ito sa inyong araw-araw na buhay bilang mag-aaral at bilang tao. Bago tayo magpatuloy, isipin ninyo ito. May pagkakataon ba na nagsisinungaling kayo kahit maliit lang? Ano ang nararamdaman ninyo pagkatapos? Iyan ang tutulong sa atin na mas maunawaan ang aralin ngayon. Ang bawat tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kaniyang larawan. Ibig sabihin, may halaga tayong lahat kapag tayo ay nagsasalita at kumilos ng may katotohanan. Ipinapakita natin ang paggalang sa dignidad ng ating kapwa. Ang taong may mabuting puso ay nagsasabi ng totoo, tumutupad sa pangako at inaamin ang pagkakamali. Kahit mahirap, pinipili pa rin niyang maging matapat dahil ginagalang niya ang sarili at ang kapwa. Mahalaga maging maingat sa ating iniisip at pinapasok sa ating puso dahil ito ang nagiging ugat ng ating salita at gawa. Ang malinis na isipan ay nagbubunga ng mabuting kilos. May iba't ibang uri ng paglabag sa pagiging totoo at lahat ng ito ay may negatibong epekto sa kapwa. So, tatalakayin natin ang mga ito upang malaman natin kung paano ito maiwasan. Ang pagsisinungaling ay sinadyang pagsasabi ng hindi totoo upang malinlang, kahit minsan ay mukhang maliit lang. Ang kasinungalingan ay may malaking epekto sa tiwala. Ang puting kasinungalingan ay madalas sinasabi upang maging magalang, ngunit tandaan natin na ang kasinungalingan pa rin ito. So, kaya mahalagang pag-isipan kung talagang kinakailangan itong gawin. Itim na kasinungalingan o black lies. Ito ay pagsisinungaling para sa pansariling interes. Mas mapanganib ito dahil may intensyong manakit o manlamang sa kapwa. Ang kasinungalingang lakatha o gawa-gawa or fabrication, ang paggawa o pagkalat ng impormasyon hindi sigurado ay maaaring mauwi sa tsismis na sumisira sa reputasyon ng iba. So, ayaw mo pa chismis, making stories that is bad. Kasinungalingan ng panlilingnan o deception. Ang panlilinlang ay hindi pagsasabi ng buong katotohanan. Kahit ito direktang kasinungalingan, nakapipinsala pa rin ito sa mga relasyon. Ang academic dishonesty or isa dito ang plagiarism. So bilang mga mag-aaral, inaasahan kayong maging tapat sa akademikong gawain. Ang pandaraya at plagiarism ay hindi lamang paglabag sa patakaran kundi sa ating konsensya. Ang plagiarism ay pagnanakaw ng ideya ng iba. Kapag ginawa itong nawawala ang integridad ng isang mag-aaral. Kaya, kung gumamit kayo ng AI, wag na wag niyong kukunin ang lahat na nandoon sa AI. Gawin lang itong inspirasyon para makagawa ng inyong proyekto. Ang ikalawang academic dishonesty ay ang pandaraya o cheating.
Diba? Ang pandaraya ay anumang paraan ng hindi patas na pagkuha ng tulong sa gawain o pagsusulit. Tandaan, mas mahalaga ang natutunan kaysa mataas ang marka. Kung saan man dago ka og um, what you call this, marka, pero walay sulod imong utok. So may pagwala na lang ni eskwela, right? So that is why cheating is bad. Panloloko or forgery or falsification of documents. So this is very risky to do, okay? Ano mang kilos na paggamit o paggaya at pagnanakaw ng mga maling dokumentong or impormasyon at lagda para makapanlilan ng iba. So this is very, very wrong. Do not do this, okay? Because when you do this one, you can be in jail. Pagsisira o hindi pagtupad sa pangako. Ang pangako ay may kasamang pananagutan. Kapag hindi natin ito tinutupad, nasisira ang tiwala ng taong umasa sa atin. Ngayon, pag-isipan ninyo, ano ang epekto ng mga paglabag na ito sa relasyon? Bakit kaya may mga taong lumalabag sa kanilang pangako? Maaari nating mapanatili ang kadilisayan sa isip, salita at gawa sa pamamagitan ng pagiging mapili sa pinapanood, binabasa at kinakasama. Narito ang mga maaaring gawin upang mapanatiling dalisay ang isip, salita at gawa. Number 1, magiging mapili sa mga pinupunood, binabasa at kinakasalamuha. Number 2, magbasa ng banal na kasulatan at iba pang materyales. Number 3, palaging magnilay. Okay, matutong patahimikin ang sarili upang magkaroon ng oras na pag-isipan ang mga binabasa sa banal na kasulatan. Katapatan sa salita. Ano ba ang katapatan sa salita? Ang katapatan ay unang katangian na tinitignan ng sinuman sa ibang tao. Okay? Ang katapatan ay pundasyon ng tiwala. Kapag ikaw ay tapat, mas nagiging matatag ang iyong relasyon sa iba. Tanong, ano ang iyong ginagawa upang mapanatili ang kadilisayan ng iyong isipan? Paano ito makakaepekto sa iyong pananalita at gawa? Basahin ninyo ang mga sitwasyon at isipin kung ano ang tamang gagawin. Tandaan, ang pagiging tapat ay laging may kaakibat na respeto, paglalapat at pag-uugnay. So, balikan ang inyong mga karanasan. Ano ang natutunan ninyo sa mga pagkakataong hindi kayo naging tapat? Pagsasakilos ng pagiging totoo sa salita at gawa. See, ang katapatan ay nakikita sa salita at gawa. Masasabing tapat ang isang tao kung ang sinasabi lahat ng totoong kwento o pangyari at walang tinatagong anuman. Gumagawa ka dahil may paggalang at respeto sa kapwa, hindi para linlangin o paniwalain sila sa mali. Ibinahagi mo lang sa iba ang totoong alam mo tungkol sa ibang tao. Hindi ka nagkakalat ng maling impormasyon sa iba gaya ng chismis. At inaamin mo ang iyong pagkakamali kahit na alam mong may hindi magandang idudulot ito sa iyo. Hindi ito kinikilala kapag may nagawa kang paglalabag lalo ng mga alitantunin. So, ang pagiging totoo ay nakikita sa gawa, hindi lang sa salita. Inaamin ang pagkakamali at hindi pagkakalat ng maling impormasyon. Tanong, number 1, ano ang mga hakbang na maaari mong gawin para palakasin ang iyong katapatan? Number 2, paano mo haharapin ang mga pagkakataon kung saan kailangan mo maging tapat kahit ito ay mahirap gawin? Number 3, ano ang mga halimbawa ng tao sa iyong buhay na nagpapakita ng katapatan?
Pagpapakita ng katapatan sa sarili. Ang katapatan sa kapwa ay nagsisimula sa katapatan sa sarili. So narito ang ilang mga paraan upang maipakita ang katapatan sa sarili. We have number 1, tanggapin mo ang iyong mga kahinaan, pagkukulang at mga kapintasan ng hindi kinukutya ang sarili. Okay, bahala kulot ka og buhok sila straight, okay ra na straight. Kailangan mong tanggapin. Bahalag ikaw itom sila puti. Okay? Kailangan mong tanggapin ang kapintasan na hindi kinukutya ang sarili. Okay? Number 2, pagtanggap ng kahihinatnan ng iyong mga desisyon at kilos. Okay? Number 3, pagpapahagi ng iyong tunay na kaisipan sa loobin at nararamdaman ng taos sa puso. At ang pang-apat at panghuli, paggawa ng mga gustong-gusto mong gawain ng malaya, masaya at walang pakikiramdam na ikaw ay nakakasala. Ang katapatan sa kapwa ay nagsisimula sa katapatan sa sarili, sa pagtanggap ng kahinaan at pananagutan ang sariling kilos. Mga gawaing nagpapakita ng pagiging totoo sa kapwa. Pagpapakumbaba at pagtanggap ng iyong pagkakamali, humingi ng paumanhin kung kinakailangan, piliing huwag magsinungaling, mandaya o magnakaw, ibalik ang hindi sa iyo. Kunin lang ang para sa inyo, huwag pag-interesan ang pag-aari sa iba. Pagbabahagi ng iyong nararamdaman ng may respeto, tuparin ang bawat pangakong binibitawan. Huwag mangako kung hindi ito kayang gawin. Okay? Ang paghingi ng tawad, pagtupad ng pangako at paggalang sa damdamin ng iba ay malinaw na anyo ng pagiging tapat. Okay? Dito sa Deuteronomy 23 verse 21 to 23, huwag ninyong kakaligtaang tuparin ang panata ninyo kay Yahweh. Tiyak na sisingilin niya kayo kapag hindi ninyo tinupad iyon. Hindi kasalanan kung hindi kayo gagawa ng panata. Ngunit kailangan tuparin ang anumang kusang loob na pangako ninyo kay Yahweh. Tanong. Number 1, ano ang mga hakbang na ginagawa mo para magpakumbaba at tanggapin ang iyong pagkakamali? Number 2, ano ang prinsipyong sinusunod mo upang hindi maging kasangkot sa hindi tapat na gawain? Number 3, paano mo ipinapahayag ang iyong damdamin ng may respeto sa iba? Number 4, ano ang mga hakbang na ginagawa mo para tuparin ang mga pangakong binibitawan? Paano mo iniiwasan ang pagbibigay ng mga pangako o pagtanggap ng tungkulin na hindi mo kayang gawin? Sa inyong performance task, number 1, pangako ng katapatan. So, gagawa kayo ng sariling pangako ng katapatan. Isulat ito ng taos-puso at isipin kung paano ninyo maisira sa buhay araw-araw. Ito naman ang rubrics sa performance ninyo. Let's have a quick test. So, ang mga tanong sa pagsusulit ay susukat sa inyong pag-unawa, basahin mabuti at sagutin ng may katapatan. Salamat sa inyong pakikinig. Sa huli, tandaan ninyo, ang katapatan ay hindi laging madali. Pero ito ay tamang gawin. Sa pagiging totoo, mas nagiging makatao tayo. Bye!